So, day off ko ngayon, no? Alas 12:15. Simulan ko mag-ayos ng mga papeles. Ngayong Tuesday na day off ko, alas 10 para ayusin ko yung insurance ko kasi mag-expire. Ngayon lang ako may oras para ayusin yun. So, papalitan ko yung sasakyan ko from premium na insurance, yung lahat cover. Ita-third party ko lang para makatipid ako. Kasi nagtitipid ako eh. Gusto ko, ang mahal eh. No? So ngayon, para patunayan sa kanila, sa insurance company na kinabibilangan ko na akin na yung sasakyan, hindi siya naka-loan, no? Kailangan ko daw magpakita ng letter of release para sa National Bank of Canada. At alam nyo ba kung ilang oras na ako naka-hold sa National Bank of Canada? Eto mga abe. Patay natin ilaw para makita nyo, hindi mag-reflect. Mga abe, 41 minutes. Sabi naman sa akin isang oras. Pero para sa isang papeles, bakit ka kailangan maghintay ng isang oras? No? Yun ang hindi ko maintindihan. So ngayon ang gagawin mo, dapat hindi mo ibibitawan to. Kung i-call ba ka naman, baka mamaya may ginagawa ka pag kinol ba ka, hindi mo marinig. So ganito, gawin mo muna yung mga gawain bahay mo na iba. At habang dapat fully charged yung cellphone mo para marinig mo, no? Sangkatutak na papel ang nasa harapan ko para kung ano man yung hilingin nila, nasa harapan ko na, no? So, ewan ko kung naranasan nyo na to, yung mga bago sa Canada, pero alam ko yung mga matatagal na dito, nararanasan na rin to, no? Nakaka-frustrate, no? Kasi nakailang balik-balik na tawag na ako eh. Hindi mo malaman kung ano yung kailangan nila. No, nakaka-frustrate lang. So, kailangan mo pang magtawag ng iba pang insurance company para makahanap ng iba pa na mas makakamura ka. Right? So, ito yung isa sa mga realidad na nangyayari dito sa Canada. Okay? So, buhay Canada. Ito, hindi basta flex lang ng mga pinamili o ng mga shopping hall o yung kung ano ba yung status mo dito. Isa to sa mga totoong nangyayari dito sa Canada. By the way, kung bago ka pa lang sa channel ko, ako nga pala si Kuya JTL at kukwento ko sa iyo ngayon kung ano yung mga isa pang pinagdadaanan dito, yung mga buhay Canada talaga. No, bukod dun sa mga bago nagko-content ng buhay Canada regarding on their pathways, so ngayon ibabahagi ko naman ngayon pagka taga dito ka na. Isa sa mga nararanasan ng karamihan na Canadian at hindi lang mga Pilipino-Canadian, pati na yata lahat ng naninirahan dito. So, anyan nyo kasi, kadalasan ang mga tao nagtatrabaho ng weekend at pagka may day off ka, doon mo gagawin lahat yung mga kailangan mong gawin. So, ngayon, pag December kasi, nagre-renew ako na ang tinatawag na dito sa aking insurance sa sasakyan. By the way, wag nyo palang uugaliin kung kaya nyong iwasan na ang renewal ng inyong mga sasakyan bandang Pasko. Nako, sa tagal-tagal na, car owner ako since 2012. No? Mahirap kasi sabay-sabay yung gastos. Basta mahirap, no? In my part. Ewan ko sa iba, no? Kung meron kayong comment, ibahagi nyo diyan. So, itong naranasan ko ngayon, talagang sobrang hassle. Kalahating araw ko 'to ginagawa. Ito yung kwento. 2022, nag-decide ako na kumuha ng isa pang sasakyan. At nung time na yon, dahil mataas ang interest rate, 3.99% ang interest rate pag kinuha mo sa entity ng mga financial entity o sa mga bangko na accredited ng dealership. So, ang ginawa namin, payo sa amin ng isang kaibigan, na kung meron kayong home equity, kumuha kayo ng percentage ng home equity para mabayaran nyo ng buo yung sasakyan. Dahil ang home equity, pagka kinuha mo siya, nung time na yun, halos 2 something, no? Mababa kesa sa 3.99. So, ganun ang ginawa namin. Kumuha kami ng certain amount na pera para pambayad namin sa sasakyan. So, ginawa namin isang buwan. Ang nakalipas, nagbayad muna kami ng paunang bayad at noong ready na yung aming home equity, kinuha namin at pinambuo namin na bayad dun sa sasakyan.
So sa madaling sabi, wala kaming utang doon sa financial services ng sa financial services ng bank or financial entity ng car dealership. So malinis na 'yon. So binayaran namin sa bangko, binigyan kami ng resibo. Ngayon, nakalipas ang ilang taon, no? Hindi ko na bago 'yon sa aking insurance policy sa insurance company na binabibilangan ng aking sasakyan. At dahil dito, ang patakaran kapag may bago kang sasakyan at yon ay under pa ng financial entity, kailangan comprehensive ang iyong coverage. No? Mas mahal yon, pero coverage lahat. Kahit at fault ka, cover yon. So, alam nyo naman niya, siguro ang ibig sabihin kapag ka-comprehensive, ano po? O yung iba sa inyo na hindi pa alam, ganun po yon. At usually, 5 years ang financial services, 5 years to pay para mapasa iyo yung sasakyan. Dahil nga, inano namin siya, bypass namin siya sa halip na kinuha namin yung financial entity, kumuha kami ng home equity at binayaran namin ng buo yung sasakyan. So, from 2022 April hanggang ngayon, sa amin na yung sasakyan. Ganito ngayon, kung bakit ko gustong gawing third party. Gusto kong makatipid dahil ang laki po ng binabayaran ko sa comprehensive, ngayon pwede ko naman siyang gawing third party. So ngayon, nag-decide kami na mag-asawa na ipa-third party na yung sasakyan. Total naman, matagal na siya at hindi naman ako bumabiyahe ng sobrang layo. So third party is okay na sa amin yun. Talagang basic lang. Ngayon, tumawag ako sa aking insurance company na kinabibilangan dahil sabi ko sa kanya, nakuha ko na yung renewal, okay ako dun sa quote, pero mas gusto ko pang babaan. At gagawin ko siya na third party. Ito ang sabi niya, kailangan mo ng papel na galing doon sa bangko ng dealership mo na katunayan na wala ka ng utang o wala ka ng loan na binabayaran. Ang tawag doon yung release paper or release form, no? Or certificate. So tumawag ako ngayon sa bangko at gusto kong sabihin yung bangko, no? National Bank of Canada. Okay? National Bank of Canada. So tumawag ako sa kanilang trunk line at pinindot ko yung personal loan kasi under yun ang personal loan according sa resibo na naibigay sa akin nung binayaran ko yon. So nung tumawag ako sa nag-wait ako ng mga 20 minutes, no. So noong nakuha ko yon, nung sinabi ko yung kailangan ko, binigay naman sa akin agad. Tumawag uli ako, no, sa pangalawang pangalawang agent na to doon sa insurance company, no. Sasabihin ko na rin yung insurance company, Allstate, okay? Hindi dahil galit ako sa kanila, ito yung experience, no. Kung tutuusin, first world problem ito. Pero dapat mga ganitong pagkakataon maiiwasan na to, no? So nung tumawag ako sa kanila, sabi ko, ito lang yung binigay sa akin ng bangko dahil una, matagal na at sarado na yung account. At pangalawa, sinasaad nito ng papel na to na ako, yung pangalan ko at yung loan number na nasa akin ay sarado na, wala na akong balanse. Okay? For more information, you can contact the bank, no? Ayaw siyang payagan ng pangalawang agent doon na nakausap ko sa Allstate. And then, sabi nila, kailangan ko daw ng release certificate. Okay? So, okay lang. Tawag ako uli ngayon sa bangko para hingin yung hinihiling nila. At yun na, yung pinakita kong clip sa inyo, 1 oras akong naka-hold. Okay? 1 oras. Buti na lang, habang 1 oras, nag-decide ako na gawin ko na yung iba kong dapat gawin para hindi ako mag-hold sa aking schedule. Ngayong day off ko, no, ayoko namang masayang lang kaka-hold sa telepono. Pero sobrang naiirita na ako kaya ginawa ko, binidyo ko na. Hindi naman ako ganong klase talaga. Pero sa pagka-irritable ko, binidyo ko na at gusto kong i-share sa inyo ngayon. No? Lalo na kayong mga bago dito sa Canada, gusto magpunta ng Canada, at yung mga matatagal na dito na may experience sa mga ganitong pagkakataon. Pagkakataon. So, after na pinick up nila, after 1 hour, pinick up nila yung tawag at sinabi nila sa akin na kung ano yung kailangan ko. Sinabi ko na naman, detail, pangalan,
address, birthday, etc. Sabi nila, may record na nung kaninang tawag ko na binigay ko na sa inyo yung si statement, so wala na kaming pwedeng ibang gawin. Sabi ko, hinihingi yun ng insurance. Anong gagawin ko? Ang sagot sa akin, hindi ko alam. I don't know. Check your insurance. Alam nyo yung feeling na para kang pingpong, pabalik-balik? Okay? Tapos, ikaw yung customer. Gusto mo lang naman bayaran yung iyong, gusto mo lang gawin yung inaano sa'yo ng batas, no? Na gawin or patakaran. Gusto mo lang gawin yon, sundin yung patakaran, ikaw pa yung nahihirapan. At yung oras mo pa yung nasasayang. So, sa sobrang frustration ko, aminin ko, nagbinaba ko yung telepono. Kasi kapag pinagtagal ko pa, ayokong magbitaw ng masakit na salita. Binaba ko yung telepono, tawag ako uli sa Allstate. Pag tawag ko, alam ko na yung gagawin ko eh. Sinabi ko yung policy number, pangalan, address, birthday, pati yung sasakyan na naka-under sa kanila. At sinabi ko yung sitwasyon ko na ikaw na yung pangatlong agent, hindi ako galit sa'yo, naasar lang ako sa sistema kasi kalahating araw ko nang ginagawa ito, wala pa rin nangyayari. So, sinabi ko yung sitwasyon, pinadala ko yung papel, resibo nung aking papel, nung unang bigay sa akin ng 2022, yung statement na hiningi ko, at yung kontrata sa akin ng dealership na nandun yung pangalan, yung sasakyan. No? At nag-hold ako ng 30 minutes. 30 minutes. Sabi sa akin pagbalik, your case is so unique. So, bibigyan namin ito ng chance na magawang third party yung inyong insurance. So, ni-review. So, yung binabayaran kong, kapit kayo mga abe, binabayaran ko last year, no? Na insurance para sa dalawang sasakyan kasama yung bahay, almost $600. Can you imagine that? Ngayon, 300 na lang. Dahil binabaan nila ako, tapos ginawa kong third party. Almost 300 na lang. Kalahati yung nabawas. Sobrang makakatulong sa akin ngayon dahil sa mga pinagdadaanan ko. So, thankful naman ako at nagawa, no? Nakalahati. Pero ito lang mga abe, kung kayo po ay bibili ng sasakyan at i-finance ninyo, at pagkatapos ng finance ninyo, na ma-finance na yun within 5 years, no? Huwag niyong kakalimutan na humingi kayo sa bangko na parang katibayan na may sulat yung release form na sa inyo na yung sasakyan. Para kapag nilipat nyo siya ng third party, yung insurance, liability, third party liability, mabilis na. No? Huwag nyo pong isasawalang bahala yon para hindi po kayo mahirapan. Yun po ang isa sa mga tatandaan ninyo. No? Kung gusto nyo i-third party. Pero kung gusto nyo comprehensive, walang problema yan. Kahit na bayad na yung sasakyan ninyo, kung gusto nyo talaga ng comprehensive, gawin ninyo. Depende sa budget nyo. Pero ngayon, ang budget ko talaga ganon. So, yun ang nangyari ngayong araw na to sa akin. At usually, hindi naman ako nagko-content ng ganito. Pero siguro, kailangan kong umpisahan na pagka may mga ganitong sitwasyon, ma-share ko sa community ng mga nandito sa Canada at yung mga bago pa lang dito sa Canada. Para maging reference ninyo, no? At kung may tanong kayo doon sa nangyari sa akin ngayon, you can comment at gagawa natin ng ng oras para masagot yan. Pero ayos naman ako ngayon. Na-renew ko na yung aking insurance. Nabago ko na yung sa policy ng aking insurance. At yun na. Hanggat maaari, bago umalis ng sa loan, nako, ayusin ko na. And PS pala, no? Yun, pwede nyong tanungin sa mga financial advisor ninyo na kung bibili kayo ng halimbawa, ganyan, sasakyan, at pagkukumparehin nyo yung interest rate, pwede nyong gawin yan. No? Kung mahal yung interest rate at meron kayong home equity, pwedeng gawin nyo yung home equity muna at yun ang gamitin ninyo para pambayad ng loan ng sasakyan. Pero wag nyo kakalimutan, sabi ko, yung katibayan na hindi na kayo naglo-loan na wala na kayong utang dun sa financial entity ng dealership. At kung gusto niyo ipa third party, tawag agad kayo sa insurance ninyo. Okay mga abe, isa po ito sa mga nangyayari dito sa Canada at ito po ang isa sa mga buhay namin dito sa Canada.
Hanggang sa muli mga abe, ako po ang inyong lingkod, Kuya JDL. Bye-bye.